Sonia Sisi. Small brat yan. Pero nagkaroon siya ng sisit sa isang ila. Nakapag-isip-isip. Kinuha din at pinustay ang kanyang kapiyamanan. Hindi dahil sa pagkakasala, kung siya na rin magsisisi. Dahil gusto niya mabuhay sa karamitaan ng ating Panginoon sa Kristo. Ang ganda ng kanilang mga story, dahil sa natin. The same na Ignatius at Loyola, ganun din, sundalo, gusto maging bantog na general, pinatamaan ng kanyon isang hirap. At doon siya sa ospital, gusto magpasa ng mga novels about yung mga adventures ng mga bantog na general, Richard Benedict, may Ulyssa, para siya makita ng mga mga ipobigyan. Pinasa ko yan, at siya na dapat isip-isip sa kasi na ang Panginoon sa Panginoon sa video sa makalundong pamumuhay at isang pari, isang gantong sa ano. Ngayon ang sa tubaka, siguro sa aksyon na napakasabati ang kanyang pero kung natin pakarapin nila, kung ano mahirap, kung ano ka na sa situation na puno ng problema, puno ng kahirapan, hindi ko na alam kung ano sa iyo. Ang mga bagay nito ay pinag-pinag siya sa mga tao ng Panginoon, sa mga tao. Ang tigas-tigas na talaga ng puso, ang hirap na talaga ipuin ng kabutihan ng Diyos, kaya pinatarata sa kanila yung extreme na difficulties upang makilala nila, makikita ang pagkawala, ang kawalan natin, ang ating nothingness sa mundo ito kung wala ng Diyos. Mahirap kasi sa atin minsan, at damang-damang natin ang makapangyarihan tayo, self-sufficient tayo, no? Hindi natin makikita ang walang Diyos, wala tayo. Sa isang ilalangan, ano mangyari isang Francisco de Sisi, at ay civilization of the world, nagkaroon ng civilization na maaanak ng kanyang paan. Siya na Agustin, na wala na ng gana sa mga bagay na hindi Diyos. Kaya nakikita niya yung mga bagay niya, wala talaga yun. 39. Sa mga kalala niya. Umahalaan niya ng mga kasiyahan na binibigay sa iyo ng mga makapulong bagay. Pagkatapos, magsawa ka na. Kahit anong ulit-ulit mo pa gawin yung mga bagay na dati yung nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, wala na. Naging katila ng asin na nawala ng lasa. Dahil ano yung mga puno sa ating mga puso, sabi ni San Agustin, after so many years na kanyang pag-gustay ng kanyang buhay, our heart is restless until it rests unto you. Dahil ang ating puso na palaging humahanap ng kasiyahan, ng kaligayahan, ang puso na yan, ginawa na ng Diyos yan para sa Kanya, upang pagmahal sa Kanya. Ang kaligayahan ng puso na yan ay makahanap ng kaganapan, ng kaligayahan, ng kasiyahan sa Diyos lamang. Kaya sabi na atin sa Agustin, hinahanap ko ikaw sa mga nakikitang bagay na nilikha mo. Hinahanap kita sa labas, pero nandiyan ka lang sa aking puso. So yun, kung nangyayari kung hindi natin nakikita yung pagkukuhanan, kung makagay dito sa mundo ito ay para sa nagdala, lumilipas lamang na parang isang ito. Yung may ano, hindi ka nakarami. Lumalabay na lang yung aso. Lumadaan na parang yung buhay na dito sa mundo. Ito makapagay nito. So yun. Wag ano yan na pagkakataon yung ano kayo makakawalan na humilig sa kanilang buhay, nagkakaling sa kanilang desisyon sa mundo sa kanilang kasi nakita sa mga dito sa kanilang na pakikita mo yung kaya pasalamatan natin na tayo patuloy na dito na bumuhay sa landas ng ating Panginoon. Pero, tayo warning dyan, para tayo maging katulad ng mga Panginoon. Naalala nyo sa araw yung pang ikaw ay baby over,
Pero Panginoon, Panginoon, kwento yung aking Panginoon sa Kristo. Isang Pariseo, nagdarasal ko sa may tutlo, pagkatapos siya makasalanan. Yung Pariseo, talagang proud na proud sa sarili. Pugin sa kanyang sarili. Kasi ginawa niya lahat ng mga magagandang bagay. Ay, napakaganda ko, napakakait ko. Pugi ako sa panawag sa paningin ng Diyos sa kakasabi ka mga tao. Pero naging proud siya. Hindi ako katulad ng mga kasalanan nito, hindi ako magnakaw, hindi ako nagkaroon. Spiritual na kaya po rin natin yung spiritual. Pero ito ang mga kasalanan, hindi niya ito tingala sa langit. Ang whole siya. Kaya kahit less na Christian, ang lesson ng pag-ibig, yun, yung tungkol niya sa pagsiyo at kasalanan ay humble tayo. Kailangan natin ng kapapaan. Instead na maging proud tayo, instead na i-idolize natin ng ating sarili, purihin natin ng ating sarili, pogi, o guwapang-guwapa ka sa sarili mo, kasalanan ka maging pagpapakang mo. At hindi sa lahat, tayo ay tinatawag ng Panginoon na magiging instrumento ng kanyang abad, awa at pagpapatawad sa ating kapwa. Tayo lahat tinatawag katulad ng amang pagpapatawad at pagpapamahal. Tayo ang mag-explain sa mga tao sa ating pamilya, sa ating opisina, sa ating barangay, sa ating lipunan, ng ang Diyos ay nagpapatawad at handa tayo tanggapin muli. Ng Diyos ay tumatawag sa atin na magkaroon ng second chance na magbalik o magsisi. Magsisi, katulad dito sa unang, kailangan na yung kapalit ko pagsisisi bago tayo gawin bago na natin Panginoon sa Kristo. Itong sa unang kapasa, nung sabi doon sa Kristo, after 40 years na yan, patay na si Moises. Si Moises hindi nakapasok doon sa lumbang pinangako ng ating Panginoon Diyos. Kasama ng unang generation sa mga tao na makipriyo na lumabas doon sa may Egipto. Ano sila sa Manday. 40 years they were purified sa kanilang pag-aaral, pag-iisip. Kahit nandun na sila, nakita na nila yung pagliligtas at ang mga pinakula ng Diyos kung paano talagang sila iligtas ng Diyos sa pagkalitin sa Egipto. Paulit-ulit pa rin sila ng kasalanan, nagigil sa may Sinai. Bago na nila nakita ang pagpapaya ng Diyos sa pupus, pumunta sa bundok si Moses upang bumay ng sadness ng Ten Commandments. Kung kalik ng Moses ang ginawa nila, at sasaktanan ulit sila sa mga gintong ilusyusan ng mga bata. Pagin mo yan, so wala pa sa kanyang sarili na hindi pa nila na-internalize ang pagiging tagasunod. Hindi pa nila na-internalize ang buhay, bagong buhay bigay sa kanila na hindi pa nila na-internalize ang sampung ang mga purpose ng ating Panginoon Diyos. Kaya they were purified in the desert. Hanggang sa next generation na doon natin na nasa desierto na lumaki na sa ayon sa tungkulin ng ating Panginoon sa Diyos ang nakapasok. Namatay lahat yung mga first generation. So, purified Hebrew race ang pumasok sa bagong sa lumbang at doon sila nakakain ng mga bunga na lupain yun. So wala nang mana. Wala nang mga pugo na binibigay sa kanila ng Panginoon everyday. Pati niya 40 years hindi ko kumakain ng mana na pugo. Wala nang iba. Kasi pinupurga kayo para pinapurify kayo. No? So yun. Ang Diyos, He can make all things new. Katulad ng sinasabi ng ikalawang pagbasa. Pero kailangan nating magbalik loob, magsisi, kaligdan ang lahat ng bagay, and present ourselves as willing sons and daughters na maglalakbay sa bagong Sabi ni Jeep. At ang Diyos, tulad sinasabi ng scriptures ito, pinapaniwala niya na yung dati nating sarili. Sa unang pagbasa, nakakanggalan niya ang kahiyanan ng mga Israelita sa kanilang pagtingin alipin. So yun ang mangyari sa atin. Kung ano man yung ginawa natin yung lakas, katulad yung ginawa natin yung mga anak, matapos na tayo patawanan ng ating Panginoong Diyos, yan tayo ang paakong siya.
mga buhay. Kasi wala na siya. Bigyan mo siya ng tao po sa kasunta. Hindi mo ang bago niya na buhay siya ulit. Bigyan ng bagong nakakagandang galit. Lagyan ng singsing na kanyang mga narinig. Hindi sa nilang singsing. Status siya. He was restored to his former status as master of the house. Hindi na siya alila na tagapag-alaga ng baboy. Anak siya muli na kanyang. So, ganun ang mangyayari sa atin. Pag ipapalito tayo. Tayo lahat, mga panganay na anak, na ito palagi pagsasamba natin ng Diyos. Tinatawag tayo na maging tagapag-anunsyo. Pinunan mo sa maging labas. tagapagbalita ng ganong pagmamahal, abang at pagkakatawa ng Diyos. Tinatawag tayo to be mature in our faith. Hindi magtagpo, hindi maingit sa mga nakakita ng favor ng bagong pag-asa na binigay sa kanila ng Panginoon Diyos matapos na sila yung maturity ang tinatawag sa ang tinutulog sa atin ng Panginoon Diyos tulad na maturity na hindi na naman sa kanyang pangangailangan. Napakaganda ng mga aral sa kalusugan ito. Dahil yun ang pagpapatawa ng Diyos at kapag ng Diyos, yung mensahe ng Kwaresma. Yun ang mensahe ng huling papabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Na kanyang pagpapasakit, pagpamatay sa Diyos at pagpapamatay. Na ginawa niya lahat ito. Inahanas na yun ang mas mahigit pa sa inahanas na kalimuhan ng anak upang siya bumayad ng dapat natin bayaran para sa ating mga kasalanan. At tayo maging kanyang gawin na bagong nilalang may second chance para mabuhay dahil sa pagmamakal na nangyayari. Kasi tayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya mo kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon ng lahat, na katawang tao siya sa dalang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, Nagmakasakit si Paul, si Pilato, napakos sa matay ni anaw sa kinalaroan ng mga limaw, na may katungaraw ng buhay ng muli, mamayat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, huwag magmulang parihito at bukod sa nabubuhay at nakakamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa madalang simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga tayong tao, at sa buhay na wala hanggan. Amen. Ibinaalaala sa atin ng simple na Ebanghelyo ngayon ang ating pagiging makasalanan at ang pagpapatawad ng Diyos buong pagtitiwala sa banal na awa. Idulog natin ang ating mga kahilingan para sa lahat ng mga makasalanan habang nananalangin tayo. Kasi sa Espiritu natin, makapating Panginoon ang tingin namin panalangin. Mabilang panalangin. Para sa simbahang Katolika, nawa siya ay maging kasangkapan para sa pagpabalik loob ng mga tao sa sanlibutan. Manalangin tayo. Aming Panginoon, tingin namin panalangin. Para sa mga pinuno nating spiritual at politikal, nawa magkaroon sila ng mababaang loob para aminin ang kanilang pagkukulang at lakas ng loob para patayaran ito sa pamamagitan ng kanilang kapasyahang itaguyod ang magaling ng lahat. Manalangin tayo. Aming Panginoon, tingin namin panalangin. Para sa lahat ng magulang at magkakatulong, nawa pagawin nila ang kanilang mga anak at magturuan sa pamamagitan ng mabuti nilang halimbawa at ipakita sa kanila ang mapagkakawan ng pagmamahal ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Aming Panginoon, tingin namin
kalinhaga ay buwag nilang gustagin ang mga kaloob sa kanilang kalikasan at biyaya. At sa kain, sila magkasala, naway buwag silang nakailangan sa dakilang pagmamahal sa kanilang Diyos. Manalangin tayo. Mahabagin Panginoon, tingin ang aming Amen. Para sa ating lahat, matutunawa tayo sa amang nasa kalinhaga upang ingatan natin maging bukas dito ang ating mga puso sa pagtanggap at pagtitiwala sa mga dating binato at ibang nagkasalang nagsisikap na magpanibagong buhay. Manalangin tayo. Mahabagin Panginoon, tingin ang aming Para sa lahat ng pamilyang hindi nagkakasundo, naway makatagpo sila ng lunas sa kanilang mga sugat sa pamamagitan ng kapatawaran at buklas sa yamang paloob na taglay ng bawat isa sa kabila ng kanilang nagkakaibang pananaw. Manalangin tayo. Mahabagin Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, narito kami ngayon sa harap mo, nawarin mga alimughang anak na nagkakasala sa iyo ng maraming ulit at sa maraming paraan. Tanggapin mo kami muli ng buong pagmamahal at lulutan kami maging mapapatawad sa lahat ng nagkakasala sa amin. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ng Kristo ang Panginoon. Amen. Kapulit-pulit ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan. Kapulit-pulit ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan na sa iyong kagandaang loob na ito ang aming kalingaan. Mula sa lupa at buwan ng aming pagawa ang tinatay ito para maging pagkain na bibigay sa mga. Puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandaang loob na ito ang aming kalingaan. Mula sa batas ng buwan sa buwan ng aming pagawa ang anak na ito para maging na bibigay ng Diyos. Kaya mo utang. Okay, yun nga. Bale. Bale. Yan, L. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kagulan ng Diyos sa mga lumikha ang sanlibutan. Ama naming lumikha, para sa paghahain nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin amin nawang maidangan ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at ay dulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo pampa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso't diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakali mong kaming bubuti, isinugo mo si Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng ang mga api at tukha ay kanyang tamayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob
ang kanyang anak at pusang pagtitipon upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyamin ng pagpulisin na walang kaya sa kalangitan, kami nagtutuli sa iyong kalangitan. Bawal ito. Hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sa akin ang iyong alay. Ama, sinasamo namin pakapanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob nito na aming nilalaan sa iyo. Ito na ba'y maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoon sa Kristo na natutos ipagdibang ang misteryo nito. Noong kaming pinagkaloob siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan niya, pinaghati-hati niya yun, niyamot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aming dugo, ng bago at walang hanggang iban. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay na kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Dubin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami naway gawin niyang handog na habang panahong nakakalaga sa iyo. Tulungan naman niya kami makamit ang iyong pamana. Kaysa ang ina ng Diyos, ang mahal na Biyaring Maria, ang aming ina ng mabuting pangyayari. Kaysa ng mga apostol, ni San Andres, at ni San Dionisio na aming mga patron, ng mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahan, laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog nito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga naman ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatakin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa kasama ng iyong lingkod, aming Papa na si San Francisco, ang aming obispo na si Jesse, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ang iyong piniling sa bayanan. Tingin mo ang mga kahilingan ng iyong tungkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kukupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaligbigang walang maliw, sapagkat aming masilayan ang iyong kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabitan ang ilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang pangyarihan at kapulian ngayon at magpapakailan.
Diyos, sinabi mo sa iyong mga apostol, papayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Kung kaya mo ang aming pananampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkaluban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, Magpasawalaan. Amen. ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo Mga rin. kapatid, pagbigayan tayo ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you po sa inyo lahat. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Nalaga. Alis ng mga kasalanan ng salibutan, mapalad tayong mga inaanyayahan at mga kaalig sa kanyang pananalapi. Panginoon, Ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa salita mo lamang ay gagawin na. Cordero ng Diyos na. Nagpigil ka lang. Dapat na bigyan mo. Soto. Kamusta mo? Wala na naman. Pwesto. Lagi na yun. Kuha ka mga. Hindi ka na. Siguro lang. Pata ito. Oh. Sige, bigyan mo sa inyo. Ay, umalis na. Oh, man. Hindi, isa lang. Isa. Bigyan mo lang yun. Nabigyan na yung iba eh. Ay, boy. Psst. Sige, ba? Ano? Nakaitim. Pero ma. Kaya nga po. Dito kayo eh. Antay. Ito po. Na ano nyo, panoodin nyo. Mamaya sana. Lami. Meron na siya. Ayan. Meron na yan. Teka. Okay lang din. Ay, amen. Salamat. Galing yung Diyos, Lord.
e-bike ka, sa e-bike lang ako. Sundan mo ako, sa e-bike. Lalabas lang ako. May tuk-tuk eh. Tapos po mga kabidya at kami na po. Puro sila. Andi. Sila. Oh. Manalangin tayo. Ano po? Yan. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kamuluan upang ang dapat namin sa loob na iyong itinalulunod ay lagi namin isa-isip at ikaw ay ating wagas na maligid sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsilod po ang lahat at ating gusinin ang panalangin para sa mga tao. Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos sa buhay at walang hanggang pari, pinupuri at pinasasalamatan ka namin. Sa ano, tulog ng bahay, may sakit ako eh. May sakit ako, pinatayo na naman ako. Dahil, Nakita ko ito na si Libra. ayaw, sa Tatawsip. Tatawsip. Ano ba yung Tatawsip? Tatawsip pamatay, di ba mapabasa? 19, oh. Kala ko napunta ka na ng Japan eh. Hindi pa, sabi ko lang pupunta. Eh, pahina pa ako. Kaya alalay lang. Kailan bumalik si Nano sa Japan? Tagal lang, doon lang magyan. Tagal lang. Saglit lang ano? Oo, saglit lang. Balik agad. Nandiyan naman eh, binati kami sa SM. Hindi ko talaga naman. Oo. Alam mo sino? Yeah. Si James, anak ni Pelo. Oo, andyan, si James. Andyan. Kailan? Nakita ko sa ano ng Biyernes. Si James. Andyan si Remy. Si Paco. Si Rem like. Yung barkada niya. Saka si James Reyes. Si James Reyes. Oh. Hindi, iba si James Reyes. Si Pelok. Pelo. Si Pelok. Sabi sa amin ni... Oh, sabi sa amin ni Judge. Si Popet saka si Romeo. Hindi ako kilala. Hindi naman talaga namin makakilala. Siyempre, di ba? May grad shout out para Romeo. Ito po si Pare Arcade at Pare Bakit? Popet. Sino si Japan? Hindi ako malabas kasi. Pumunta ako sa Japan eh. Ha? Ando din yung ko, anak ko, tsaka yung mag-asawa, ng bibigyan. See? Tatagal na lang bumalik yun. Oo nga, tatagal na yun. SBS C5 Community. Ngayong panahon ng Kwaresma, patuloy po ang panawagan natin sa lahat para sa ating Lenten Charity Battle. Layunin itong mapalalim pa ang ating buhay malasakit sa pamamagitan ng konkretong paglalaan ng ating handog sa mga nangangailangan. Makakakuha po kayo ng mga plastic bottles na may pintal na gawa ng ating mga kabataan at papel o label na maaaring idikit sa mga ito at buhulugan ng anumang halaga ng ating iunin ngayong panahon ng Kwaresma. Ang mga bote at labels po ay makukuha natin sa mga ushers sa ating katedral. Ang anumang ating naruruan ay sama-sama natin iaalay sa misa ng Huwebes Santo. Para po sa mga nakapununan ng mga bote, maaari po itong bayin sa tanggapan ng ating parokya.
Ipinababatid ko sa lahat ng regular na schedule ng kumpisal sa ating katedral ay may Martes hanggang Sabado sa ganap na ng hapon. Yan. Ang ating katedral parokya ay patuloy na mamahagi ng mga pilgrims passport. Makipag-ugnayan lamang po sa tanggapan ng ating parokya o kaya naman ay magtungo sa Jubilee booth na nasa pintuan ng ating katedral. Bawat pilgrim's passport ay may determinasyon upang may pagpatuloy natin ang pag-imprenta at pagpapagawa ng mga ito para sa ating misyon na makapagdating ng pag-asa sa mas nakararaming mga kapatid, lalo na sa mga kabataan at mga mahihirap nating kaparokya. Para naman po sa mga pilgrims na mapapatatak ng kanilang mga pilgrim's passport, mangyaring magtungo lamang sa tanggapan ng ating parokya o kaya naman ay lumapit sa Sakristan Mayor ng ating katedral. Patuloy ang ating pagbubuhay sa mahal na Birhen ng Buen Suceso tuwing unang Sabado ng buwan. Ayun po, pag-aanda na para sa Senado. Ay malugod namin inaayahang makiisa sa isa sa gawang First Saturday Dawn Procession sa darating ay 5 araw ng Abril, araw ng Sabado. Magsisimula ang prosesyon sa patio ng katedral sa ganap ay 5 at 15 ng umaga. At ito po ay iikot palibot sa compound ng ating katedral. Mangyaring magsuot ng kulay aqua blue na damit at magdala ng rosaryo at kandila. Tayo po ay nasa panahon na ng Kwaresma, kung kaya't ang lahat po ay pinapaalalanan na iwasan ang pagpalakpak pagkatapos ng ating misa. Amen. Narito po ang mga talakbakan ng mga gawain sa katedral sa pagdiriwang ng mga mahal na araw. Linggo ng Palaspas, 13 ng Abril. Ang unang misa ay magsisimula dito sa San Dionisio Chapel sa ganap ay 5 ng umaga. Sa unang bahagi, gagawin ang pagbabasbas ng palaspas na susundan ng prosesyon mula dito sa San Dionisio Chapel patungo sa katedral. Walang magaganap na pagbabasbas sa katedral pagdating ng prosesyon. Para naman sa mga susunod na oras ng misa sa ating katedral sa linggo ng palaspas, ang pagbabasbas ng mga palaspas ay isasagawa sa simula ng bawat misa sa plaza ng katedral. Walang pagbabasbas pagkatapos ng bawat misa. Para po sa mas maayos at organisadong pagpasok at paglabas sa ating katedral sa linggo ng palaspas, pinababatid ko sa lahat na ang main door ng ating katedral ang magiging pasukan ng lahat na magsisimba mula sa plaza. At ang mga side doors ng ating katedral ang magiging labasan ng lahat pagkatapos ng misa. Ang lahat po ay nariyang magsuot ng pulang damit sa araw na ito, linggo ng palaspas. Yun. Huwebes Santo, 17 ng Abril. Ang misa sa pagtatakip-sining sa paghahapunan ng Panginoon ay isasagawa sa ganap na 5 at kalahati ng hapon sa katedral. Dito rin natin sama-samang iaalay ang lahat ng ating nahipon mula sa Lenten Charity Battle. Pagkatapos ng misa, mananatiling bukas ang ating katedral hanggang alas 12 ng ating gabi sa Huwebes Santo para sa mga nagdanais bumisita sa Altar of Repose. Ang lahat po ay naanyayahang magsuot ng violet na damit sa Huwebes Santo. Biyernes Santo, 18 ng Abril. Tayo po ay magkakaroon ng pangmalawakan na daan ng krus na magsisimula sa katedral sa ganap na 5 ng umaga. Ang lahat ay inanayahang magsuot na itim na damit sa Biyernes Santo. Sa ganap na 3 ng hapon naman ay isasagawa ang pagpaparangal sa krus na banal. Ang prosesyon ng Santo Entierro
ay isasagawa sa ganap na ikalima ng hapon. Good education Pinamamarin ko of sa lahat Philippine iwasang mag-agawan sa mga bulaklak University. na nasa mga karosa pagkatapos ng prosesyon. Mananatiling nakabukas ang gate ng katedral malapit sa parish office para sa mga nagnanais makapasok sa katedral. Tatapos na po ang Sabado, Gloria, ika-19 ng Abril. Sa araw na ito ay ating ipagdiriwang ang magdamagang pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang pagdiriwang ay magsisimula sa ganap na ikawalo ng gabi sa harapan ng ating katedral. Ang lahat po ay nanayaang magsuot ng puting damit at magdala ng kandila bilang pagsasaliwang sa pangako ng binyag sa Sabado de Gloria. Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ika-20 ng Abril. Ang prosesyon ng salubong ay magsisimula sa ganap na ikalima ng umaga. Ang imahe ng mahal na Birhen Maria ay magmumula dito sa Celebration Chapel at ang imahe naman ng Kristong muling nabuhay ay magmumula sa Pamilya Chapel. Ang rito ng salubong ay susunod ng unang misa sa araw ng muling pagkabuhay na gagawin sa plaza ng katedral. Ang sayaw ng pagbati ay magaganap pagkatapos ng banal na misa. picture nga. Ang mga susunod na tigisa. Kuha muna tigisa. ay isasagawa na sa loob ng katedral sa Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Para mapanood nyo sarili nyo. Ayan na. Sa lahat ng mga Kaya, pamilya sa kukunan ko kayo. ang lahat po ng mga bisa. Una naman ako kasi. Sige ha. Ayan. Tingnan mo. Hi. Albert. Okay, God bless. God bless. God bless. God bless. Sana andun pa sa Kristan. Andun pa sa Kristan. Tapos na rin po at tayo po pauwi na rin. Oh. Pag doon, di pa napapabigayan. Bigay mo kay Kabalo. Yan o. Bigay mo kay... Yan o. O yan o. Tanggol. O. O taka po. Gani. Ayun o. Meron ka na nga pala. Binaksak. Oh, tawag ka lola o. Ito? Uy, nilagay mo sa kabilang jacket. Ano po ato uwihan po ang mga ito po yan o. Balik kayo. Yun. Yan o. Angelo, good morning. Yun o. Good morning. Good morning, Cavite Channel. Yan o. Alam mo na. Hey, O ito. Meron ka na ba? Ticket? O huwag na. mag-subscribe kayo dito sa O bigay mo rin sa babae doon. Bigay mo sa kanyukunan ko. Ito. Kabuyo si Kabuyo. Yan. Oo. Panood mo ano. Pogi o. Ano. Subscribe mo. Kabuyo. Bigay mo. Kabuyo. Anteng. Anteng. Hindi na ano. Baka matapwa eh. Sige. At siya pa pauwi na kami. Ayan po si Herman. Herman. Wala? Baka mamuna na. Carlo.